ng Panginoon. Ako'y magpupuri sa Panginoon. Ako'y magpupuri sa Panginoon. Ako'y magpupuri sa Panginoon. Purihin natin ang Panginoon. Purihin si Yahweh pagkat siya ay mabuti. Kanya iniligtas ang mga api. Magpupuring lahat ang iyong nilalang. Sa pag-ibig mo walang hanggan. Ako'y magpupuri sa Panginoon. Ako'y magpupuri sa Panginoon. Ako'y magpupuri sa Panginoon. Purihin natin ang Panginoon. Ako'y magpupuri sa Panginoon. Ako'y magpupuri sa Panginoon. Ako'y magpupuri sa Panginoon. Purihin natin ang Panginoon. Purihin si Yahweh pagkat siya ay mabuti. Kanya iniligtas ang mga api. Magpupuring lahat ang iyong nilalang. Sa pag-ibig mo walang hanggan. Ako'y magpupuri sa Panginoon. Ako'y magpupuri sa Panginoon. Ako'y magpupuri sa Panginoon. Purihin natin ang Panginoon. Purihin si Yahweh pagkat siya ay mabuti. Kanya iniligtas ang mga api. Magpupuring lahat ang iyong nilalang. Sa pag-ibig mo walang hanggan. Purihin si Yahweh pagkat siya ay mabuti. Kanya iniligtas. Inaanyaya ko kayo na makiisa sa misa ng muling pagkabuhay. Itong napakalakas at napakaganda na fruit ng ating sinasamba ng ating Panginoon ay tunay na Diyos. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang biyaya natin Panginoon sa Kristo, ang pagiging ng Diyos at ang liwanag ng Espiritu Santo ay sumayin lahat. At sumayo rin. Hinamahal ko mga kapatid sa pananampalataya, sa maraming pagkakataon sa ating buhay na hindi natin sinamba ang ating Panginoon bilang Diyos na makapangyarihan. Humingi tayo ng kapatawaran sa Kanya. Ako'y nagkukumpisa sa Diyos na makapangyarihan at sa inyo mga kapatid, sapagkat lubhang nagkasala sa isip, sa wika at sa gawa, at sa aking pagkukulang dahil sa aking sa aking nagkamalaming sala. Kaya sinasamo ko kayo sa kabalayang laging birhen, sa lahat ng mga anghel at mga santo, at sa inyong mga kapatid na may panalangin sa ating Panginoong Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, maawa ka. Panginoon, maawa ka. Kristo, maawa ka. Kristo, maawa ka. Panginoon, maawa ka. Panginoon, maawa ka. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan. At sa lumpay kapayapaan sa mga taong may mabuting kalooban. Pinupuli ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, niluluwalhati ka namin, pinasasalamatan ka namin dahil sa dakilang mong kalwalhatian. Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat, Panginoong Kristo, bugtong nana, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, Anak ng Ama. Ikaw na nag-aalis sa mga kasalanan at sanlibutan, maawa ka sa amin. Ikaw na nag-aalis sa mga kasalanan at sanlibutan,
tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na nalulubos sa kalan ng Ama, maawa ka sa amin. Sapagkat ikaw lamang ang banal, ikaw lamang ang Panginoon, ikaw lamang ang Jesucristo ang kataas-taasan, kasama ng Espiritu Santo, sa kalwalhatian ng Diyos Ama. Amen. Manalangin tayo. O Diyos, binuksan mo sa araw na ito ang mga pintuan ng buhay na walang hanggan sa pagtatagumpay ng iyong anak sa kamatayan. Loobin mo magbagong buhay kami sa tulong ng Espiritu Santo at sa bisa ng uling pagkabuhay ng Panginoon. Alang-alang sa anak mo sa Jesucristo, Panginoon namin, nabubuhay at naghahaling kasama mo at ang Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Makinig tayo sa mga pagbasa. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, nagsalita si Pedro. Alam ninyo ang nangyari sa buong Judea na nagsimula sa Galilea nang mangaral si Juan tungkol sa binyag. Ang sinasabi ko'y tungkol kay Jesus na taga-Nazaret. Ipinagkaloob sa kanya ng Diyos ang Espiritu Santo at ang kapangyarihan bilang katunayan na siya ang hinirang. Sapagkat sumasa kanya ang Diyos, saan man siya pumaroon, ay gumagawa siya ng kabutihan at nagpapagaling sa lahat ng pinahihirapan ng dyablo. Saksi kami sa lahat ng ginawa niya sa lupain ng mga Hudyo at sa Jerusalem. Gayunman, siya ay sinakos nila sa krus, ngunit muli siyang binuhay ng Diyos sa ikatlong araw. Nagpakita siya hindi sa lahat ng tao, kundi sa amin lamang na noon pang unay pinili na ng Diyos bilang mga saksi. Kami ang nakasama niyang kumain at uminom pagkatapos na siya'y muling mabuhay. Inatasan niya kaming mangaral sa mga tao at magpatotoo na siya ang itinalaga ng Diyos na maging hukom ng mga buhay at mga patay. Siya ang tinutukoy ng mga propeta ng kanilang ipahayag na bawat mananalig sa Kanya ay tatanggap ng kapatawaran sa kanilang mga kasalanan sa pamamagitan ng Kanyang pangalan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ito ang araw na ginawa ng Panginoon. Tayo'y magalak at magsaya. Ito ang araw na ginawa ng Panginoon. Tayo'y magsaya at magalak. O pasalamatan ang Diyos na Panginoon, pagkat siya'y mabuti. Ang kanyang pag-ibig ay napakatatag at mananatili. Ang taga-Israel, bayaang sabihit kanilang ihayag. Ang pag-ibig ng Diyos ay hindi kukupas. Ito ang araw na ginawa ng Panginoon. Tayo'y magsaya at magalak. Ang lakas ng tuon, ang siyang nagdulot ng ating tagumpay. Sa pakikibaka sa ating kaaway, aking sinasabing di ako papanaw. Mabubuhay ako upang isalaysay ang gawa ng Diyos na Panginoon ko. Ito ang araw na ginawa ng Panginoon. Tayo'y magsaya at magalak. Ang batong natakwil ng mga nagtatayo ng tirahang bahay, sa lahat ng bato'y higit na mahusay. Ang lahat ng ito, ang nagpamalas ay ang Panginoong Diyos. Kung iyong mamasdan ay kalugod-lugod. Ito ang araw na ginawa ng Panginoon. Tayo'y magsaya at magalak. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Corinto. Mga kapatid, hindi ba ninyo alam ang kasabihang napaalsa ng kaunting lebadura ang buong masa? Alisin ninyo ang lumang lebadura
ang kasalanan upang kayo'y maging malinis. Sa gayon, matutulad kayo sa isang bagong masa na walang lebadora, at ganyan na kayo. Sapagkat naihandog na ang ating korderong pangpaskwa, si Kristo. Kaya't ipagdiwang natin ang Paskwa, ngunit hindi sa pamamagitan ng tinapay na may lumang lebadura ng kasamaan at kahalayan, kundi sa pamamagitan ng tinapay na walang lebadura sa gisag ng kalinisan at katapatan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Hallelujah, Hallelujah. Si Kristo na ating Kordero Pascual ay inialay na. Magpista tayo sa Panginoon. Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin, Ang pagbasa sa Banal na Ebanghelyo ayon kay Juan. luwalhati sa iyo, Panginoon. Noong madaling araw ng linggo, si Maria Magdalena ay nagtungong maaga sa libingan at nakita niyang nakaalis na ang mga bato sa libingan. Kaya tumakbo siya kay Simon Pedro at sa isa pang alagad na mahal ni Jesus at winika sa kanila. Kinuha ang Panginoon sa libingan at hindi namin nalalaman kung saan siya inilagay. Lumabas nga si Pedro at ang nasabing alagad at nagtungo sila sa libingan. Magkasabay na tumakbo ang dalawa, ngunit ang alagad ay matuling nagpauna kay Pedro at naunang dumating sa libingan. At nang yumuko ay kanyang nakita na nakalapag na ang mga kayong lino, ngunit hindi siya pumasok. Dumating na kasunod niya Simon Pedro. Pumasok siya sa libingan at nakitang nakalapag ang mga kayong lino at ang panyong itinakip sa kanyang ulo na hindi kasama ng mga kayong lino, kundi hiwalay na nakatiklop sa isang tabi. Noon ay pumasok na rin ang alagad na unang dumating sa libingan. Tumingin siya at sumampalataya, sapagkat noon ay hindi pa nila natatalastas ang kasulatan na siya ay kailangan na mabuhay na maguli. Ang salita ng Diyos. Purihin ka, O Kristo. Minamahal kong mga kapatid sa pananampalataya, kahit sinong players ang tanungin ninyo, ano ang pinakamaganda, pinakamatamis na panalo nila sa kanilang laro? Whether yan ay basketball, volleyball, tennis, o kung ano man, rugby. Ano yung pinakamaganda, matamis na panalo na hindi nila makakalimutan? At ang isasagot nila sa inyo, yung last minute na panalo. Yung palabang sa huli ay panalo na yung kalaban, pero dahil doon sa huling ginawa ng isang player. Yan man ay sa basketball, nakashoot siya ng 3 points, lamang yung kabila ng 2 points, nakashoot siya ng 3 points, panalo sila. Yun ang pinakamaganda at hindi makakalimutan ng isang players. Natalo na, pero biglang nanalo. Minamahal kong mga kapatid, sa banal na Ebanghelyo ngayon ay dito ay ganun din. Yung last minute, akala ng mga tao na kalaban ng ating Panginoon, yung mga nagpako sa krus ng mga sundalo, akala na panalo na sila, tapos na eh. Napatay na nila ang ating Panginoon. Wala na yung sagabal sa lahat ng gusto nila, yung mga leaders ng simbahan at mga sundalo. Akala nila panalo na sila, pero hindi nila alam, yung pala ay meron pang isang chapter sa buhay ng ating Panginoon pagkatapos ng kanyang kamatayan. At yun ang pinakamagandang panalo
pinakamasayang panalo na ipinagdiriwang natin sa kapistahan ng muling pagkabuhay. Minamahal ko mga kapatid, ito ang pinakamalakas na katunayan ng ating Panginoon ay isang Diyos. Walang tao na pagkatapos mamatay with His own power ay nagagawa niyang buhayin yung kanyang sarili. Pero ginawa ito ng ating Panginoon. Siya ay namatay at sa kapangyarihan ng kanyang pagka-Diyos, siya ay muling nabuhay. Kaya masasabi natin kumpleto, siya ay tunay na Diyos. Yung ibang mga religion, sinasabi nila ang ganda ng mga qualities, ang ganda ng mga ugali at yung panantayan nung kanilang mga founders. Kaya sumusunod yung iba sa kanila. Pero kung titignan natin, kulang sapagkat hindi sila Diyos. Sila ay namatay at hanggang sa kamatayan, doon natapos ang lahat para sa kanila. Kaya hindi pa rin sila Diyos. Ang ating Panginoon muling nabuhay, kaya't siya ay Diyos. Ito nga ang assurance sa atin, na yung ating sinusunod, yung ating sinasambang Diyos ay tunay na Diyos. Kaya nga sinasabi ni San Pablo sa second reading, 1 Corinthians chapter 15:14, walang halaga ang ating teachings, ang ating pagtuturo. Ang lahat ng ating ginagawang pagsunod sa ating Panginoon ay magiging walang halaga kung hindi nabuhay na maguli ang ating Panginoon. Kaya nga ito ang magagawa natin ngayon. Patunayan natin, sapagkat ang celebration natin ay patunay na ang ating Panginoon ay tunay na Diyos. At bigyan pa natin ng support yung mga patunay at selebrasyon natin ngayon. Sagutin natin yung mga katanungan ng mga hindi naniniwala kay Kristo at against Christianity. Ang sinasabi nila, una sa lahat, hindi na naman namatay si Jesus eh. Paano siya magkakaroon ng resurrection? Pero pinapatunayan dito na si Kristo ay tunay na namatay. Nang siya nakabayubay sa cross at naroon nakapako sa cross, unti-unting nawawala ang kanyang lakas at buhay. Siya ay sinibat ng isang kawal sa tagiliran. At ang lumabas sa kanya ay tubig at dugo. At kahit sinong nag-aral ng medisina, patunay ito na ang tao, pag ang lumabas sa isang sugat ay dugo at tubig, ang taong ito ay patay. Kaya pwede siya magkaroon ng resurrection. Si Nicodemus, pagkatapos mamatay ang ating Panginoon, pumunta doon at hiningi niya ang katawan ng ating Panginoon. Siya ay may daladalang mga herbs, katulad ng ginagawa ng panahon yon. Ngayon, injection sa atin ng balsamo, di ba? Pero noon, ang ginagawa nila, herbs. Ilalagay nila yung herbs doon sa maputing damit. Ilalatag nila yung herbs na yon. Pagkatapos, ilalagay nila yung katawan ng patay. At pagkatapos, babalutin nila yung buong katawan ng namatay. Doon sa herbs na yon. Ganon din ang gagawin sa ulo. Kaya kung ikaw ay buhay at hindi ka patay, mamamatay ka rin. Sapagkat yung mga herbs na yon ay sisip-sip doon sa tubig ng katawan ng tao hanggang ito ay mamatay. Kaya kung pupunta kayo doon sa yung mga mamis, di ba? Nakabalot yun, pero tuyong-tuyo, buong-buo, sapagkat wala sinipsip ng herbs yung tubig sa katawan. Pagkatapos sinasabi nila, it's very clear sa Bible na ang ating Panginoon ay namatay. Yes, namatay. Actually, doon sa kanyang pagkabuhay, nang dumating si Maria dito sa Banal na Ebanghelyo ngayon, si Maria Magdalena, ang una niyang nakita, walang laman yung libingan ng ating Panginoon. Yung bato na nakatakip doon
ay wala na, hindi na nakatakip, kundi nasa tagiliran na lamang, na i-roll na nila doon sa tabi. Kaya ipagpapatunay na wala sa libingan ang ating Panginoon at siya ay muling nabuhay. Lalong higit, dumating at nakita niya ang isang anghel ng Panginoon na siya ang nagsabi, "Huwag kang matakot, huwag kang malungkot, siya ay hindi patay, kundi siya ay muling nabuhay." Nagkaroon ng kulog, sabi ng mga kalaban niya. At dahil sa kulog na yan, bumukas yung lupa doon sa libingan at doon nahulog ang ating Panginoon. Kaya't wala sa libingan. Pero ang katunayan, ang kasagutan dyan, bakit ang dumating yung alagad na dalawa at si Maria nang pumasok sila? Ang nakita nila doon ay yung damit ng ating Panginoon at yung panyong itinakip sa ulo. Anong gagawin ng ating Panginoon during the earthquake? As sabihin niya, okay, aalisin ko muna yung damit na yan at ako'y pupunta doon sa loob ng lupa, iiwanan ko yung damit na yun? Hindi ganon. Nabuhay na maguling ating Panginoon at naiwan yung kanyang mga damit. At pagkatapos, isa pang argument nila. Sinasabi nila na binigyan nila ng bribe yung mga soldiers. Sabihin ninyo na kayo'y tulog ng nakawin ng mga alagad yung katawan ng ating Panginoon. Bribe. Nasa Pilipinas yata ito eh. Bribe nila yung mga soldiers at hindi sila umimik, kundi sinabi lang sila ay tulog. Sabi ni St. Augustine, this is the most stupid argument na pwede mong ibigay dito sa kaso na ito. Sapagkat kung kayo ay mga soldiers at sinasabi yung tulog, bakit kayo natulog ay kayo nagbabantay? Bakit yung pinabayaang nakawin? At kung kayo naman ay gising, may mga armas kayo, matatapang kayo, at hindi nyo pababayang kunin ng mga alagad na yun yung katawan ng ating Panginoon. Kaya yun ang sinasabi ni San Agustin, mali, kayong lahat ay hindi nagsasabi ng katotohanan. Minamahal ko mga kapatid, kung titingnan natin sa mga argument na to, ang ating Panginoon ay talagang muling nabuhay at siya ay may kapangyarihan na buhayin ang kanyang sarili. Anong kahulugan nito sa atin ngayon sa panahon natin ngayon? Sapagkat parang nagiging walang halaga yung celebration ng Holy Week at Easter Sunday. Yung Triduum na yun, 3 araw na yun, ay parang hindi na iginagala ng maraming mga tao. Tignan ninyo dito sa Australia, ano ang pinaka-importanting selebrasyon during Holy Week? Easter Show. Easter Show. Tanungin ninyo yung organizers, ilang milyong tao ang pumapasok before COVID, ang pumapasok doon o pumasok sa Easter Show every year. At hindi lamang libo, kundi milyong mga tao. Gumagastos sila at anong naroon? Walang religious aspects or element ang presence sa Easter Show. Naroon yung mga halaman, naroon yung mga hayop, naroon yung mga rice, naroon yung mga bilihin, naroon yung mga competition, at walang religious element ang naroon. Pagkatapos ng gabi, naririyan na lahat ang fireworks. Kasayahan. Kahit ito ay Thursday night na naghihirap ang ating Panginoon, Friday night na namatay ang ating Panginoon, naroon ang gaganda ng mga fireworks. At pagkatapos Easter, ano ang masaya? Mga bata, pero hindi dahil sa resurrection. Minamahal ko mga kapatid, sa taong ito ay bigyan natin ng pansin ang isang parte ng gospel. Ang isang parte ng gospel nang dumating si Maria, nakita niyang nawala na yung bato doon sa libingan. At dahil dito, nawala na yung bato, ang ating Panginoon ay nagkaroon ng resurrection. I-apply natin ito sa ating sarili. Sa ating buhay ay maraming mga libingan na nasa ating sarili. At alsin natin yung bato ng mga libingan yon. Yung mga bato na hadlang sa ating sarili. Bato na hadlang sa ating pagmamahal sa kapwa. Kaya't hindi natin ma-express yung tunay na pagmamahal sa ating kapwa. Bato na hadlang. Dahil tayo kuminsan ay nagmamalabis.
nang aapi ng ating kapwa. Tayo ay nagiging maramot sa ating kapwa. Ang lahat ng bato ay sikapin natin alisin ito. Sikapin natin yung bato na hindi magpatawad ay gawin natin at alisin upang matanggap at patawarin ang ating kapwa. Marami pang bagay na nagpapabigat sa ating mga bato na sana sa linggong ito ng muling pagkabuhay. Tanungin natin ang ating sarili, anong bato ang aalisin ko na nagpapabigat sa akin upang ako ay magkaroon ng panibagong buhay, resurrection sa aking sarili, upang ako ay maging kaaya-aya sa mata ng Diyos at sa mata ng tao. Sa misang ito ay iniaalay ng ating Panginoon ang kaligayahan ng muling pagkabuhay. Sana ay magdiwang tayo sa pamagitan ng kaligayahan niya. Sa linggong ito, sa halip na dadasalin natin ang sumasampalataya, sasaliwain natin ang mga pangako natin nung tayo binyagan. Mga kapatid, sa misteryo ng Pasko ng pagkamatay at pagkabuhay ni Kristo, tayo nalibing kasama niya nung tayo binyagan, upang kasama rin niya tayo makabangon at makapagbagong buhay. Naganap na natin ang 40 araw ng paghahanda, kaya saliwain natin ngayon ang ating pangako sa pagbibinyag. Talikdan natin ang kasamaan at kasalanan. Harapin natin ang matapat na paglilingkod sa Diyos bilang mga maaasahang kaanib ng kanyang banal na simbahang Katolika. Kung kayo'y makakapangakong tatalikod sa lahat ng hadlang sa katuparan ng panukala ng Diyos upang kayo makapabuhay bilang matapat at maasang kaanib ng kanyang angkan, pakisagot ang 3 katanungan at ang sasagot niyo, opo, itinatakwil namin. Opo, ay tinatakwil namin. Si Satanas ay itinatakwil ba ninyo? Opo, ay tinatakwil namin. Ang mga gawain ni Satanas ay itinatakwil ba ninyo? Opo, ay tinatakwil namin. Ang pang-aakit ni Satanas upang sumuway ang tao sa Diyos ay itinatakwil ba ninyo? Opo, ay tinatakwil namin. Ngayon naman ating harapin ang ating pananampalataya. Kung kayo makakapangako na magsisikap mabuhay bilang mga ikinararangal na anak ng Diyos Ama, kung tutularan ninyo siya sa kanyang kabutihan, pagmamahal sa lahat at pagmamalasakit para sa pangkalahatang kapakanan, pakisagot ninyo ang katanungang ito. Sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat at lumikha ng langit at lupa, kayo ba ay sumasampalataya? Opo, sumasampalataya kami. Kung kayo'y makapangakong magsisikap mabuhay bilang mga tunay na kapatid ng Panginoong Hesus, kung gagawin niyong simulain sa buhay ang kanyang katwiran, katarungan at paglilingkod sa lahat, alinsunod sa kanyang pagmamahal, pakisagot ninyo ang katanungan ito. Sa isang anak ng Diyos, ang ating Panginoong Jesucristo, na ipinanganak ni Santa Maria Virgen, ipinapos sa krus na matay nilibing, muling nabuhay at naluluklok sa kanan ng Ama, kayo ba ay sumasampalataya? Opo, sumasampalataya kami. Kung kayo'y makapangangako na susunod sa patnubay ng Espiritu Santo at kung sisikapin niyong mapaunlad ang kaloob niyang buhay at pagmamahal upang maging mga may pagmamalaking anak ng Diyos Ama at kapatid ng Panginoong Hesus, pakisagutin niyo ang katanungan ito. Sa Espiritu Santo sa banal na simbahang Katolika, sa kasabahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa muling pagkabuhay ng mga namatay, at sa buhay na walang hanggan, kayo ba ay sumasampalataya? Opo, sumasampalataya kami. Bunga ng pagmamahal ng Diyos na makapangyarihang Ama ng ating Panginoon Jesucristo, tayo pinatawad sa ating kasalanan noong tayo muling isinilang sa tubig at Espiritu Santo.
Tulungan nawa niya tayong mamalaging tapat sa ating Panginoong Kristo, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng bayan. Itaas natin ang ating mga puso sa Ama, na sa pamagitan ng pagbibinyag, tayo ay naging mga tunay na iyang anak. Sagutin natin ang bawat panalangin. Amang mapagmahal, dinggin mo kami. Amang mapagmahal, dinggin mo kami. Naway maging matatag ang simbahang Katolika sa kanyang pananampalataya kay Kristong muling nabuhay at mabisan niyang maipahayag ang pananampalatayang ito sa buong mundo hanggang sa maluwalhating pagbabalik ng Panginoon sa wakas ng panahon. Manalangin tayo. Amang mapagmahal, dinggin mo kami. Sa mahiwagang pamamaraan ng Espiritu, naway magkaisa ang mga bansa sa pagsusulong ng pandaigdigang kapayapaan, pakikibaka laban sa kahari, kahirapan at pagtataguyod sa karangalan at karapatang pantao sa panahon ng pandemya. Manalangin tayo. Amang mapagmahal, dinggin mo kami. Naway pakinabangan ng mga dukha, may sakit, may kapansanan at mga nagdurusa sa iba't ibang paraan ang mga pagpapalang bunga at kaloob ng muling pagkabuhay ni Kristo tungo sa mabuting pagbabago ng kanilang kalagayan. Manalangin tayo. Amang mapagmahal, dinggin mo kami. Naway tanggapin ng mga minamahal natin mga yumao ang walang hanggang kaligayahan at kapayapaan sa piling ng Diyos sa bisa na rin ng tagumpay ni Kristo sa kamatayan. Manalangin tayo. Amang mapagmahal, dinggin mo kami. Ipanalangin din natin ang ating pansariling intensyon. Ang kasabay ng pagdiriwang namin sa muling pagkabuhay ng iyong anak, naway matalikuran namin ang kasakiman at kasalanan at pabuhay ayon sa iyong kalooban sa tulong ng Espiritu Santo, alang-alang kay Kristo, aming Panginoon. Amen. Purihin ka, Panginoon Diyos, ng lahat ng kinapal, sapagkat sa iyong kabutihan ay tinanggap namin ang tinapay na iniyalay sa iyo, na galing sa lupa at pinagpagulan ng tao, upang maging tinapay na magdudulot sa amin ng buhay na walang hanggan. Purihin at ipagdangal ng Diyos, magpakailanman. Purihin ka, Panginoon Diyos, ng lahat ng kinapal, sapagkat sa iyong kabutihan ay tinanggap namin ang alak na iniyalay sa iyo, na galing sa punong ubas at pinagpagulan ng tao, upang maging inumin ang aming kaluluwa. Purihin at ipagdangal ng Diyos, magpakailanman. Manalangin kayo mga kapatid, may ating sakripisyo maging kalugod-lugod sa Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong sakripisyo sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating ikagagaling at ng buwan niyang iglesyang banal. Inaalay namin sa iyo, Panginoon, ang mga handog na ito bilang alaala ng Pasko, na siya nagbibigay ng panibagong pagsilang at lakas sa iyong simbahan, alang-alang kay Kristo, aming Panginoon. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin rin, Isipin ninyo at mahalin ang Diyos. iniisip namin siya at minamahal. Pasalamatan natin
ang Panginoon nating Diyos. Marapat at matuwid. Ama namin makapangyarihan, tunay ngang marapat ay ikaw ay aming pasalamatan. Lalo na may pinagdiriwang ang pag-aay ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Ang iyong anak na minamahal ay naghain ng sarili niyang buhay. Siya ang tupang maamong umako sa kaparusahan upang magpatawad ang kasalanan sa lipunan. Sa pagkamatay niya sa banal na krus, ang kamatayan namin ay kanyang nilupig. Sa pagkabuhay niya bilang manunubos, pag-asa at pagkabuhay ay amin na kami. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Santong Panginoon Diyos na makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kalwalhatian mo, Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, Hosana sa kaitaasan. Ikaw nga, Panginoon, ay tunay na banal at siya'y nagmumula ang lahat ng kabanalan. Basbasan mo sana mga kaloob na ito sa pamagitan ng iyong Espiritu, upang sa aming kapapanuto ay maging katawan at dugo na Jesucristo, aming Panginoon. Bago siya pahirapan at magpakasakit, kinuha niya ang tinapay. Nagpasalamat sa iyo. Tinati yun at ibinigay sa kanyang mga alagad na ang bigat. Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog ng dahil sa inyo. Gayon din naman pagkatapos ng hapunan, kinuha niya ang kalis. Muling nagpasalamat sa iyo at ibinigay yon sa kanyang mga alagad na ang bigat. Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo. Dugo ng bago at walang hanggang tipan, na sa inyo sa lahat ay bubuhos sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Ipagtangal natin ang sakramento ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Kaya sa paggunita sa kamatayan at muling pagkabuhay na iyong anak, inaalay namin sa iyo, Ama, ang tinapay na nagdudulot ng buhay at ang kalis na nagbibigay ng kaligtasan. Nagpapasalamat kami sa iyo sapagkat minarapat mo kaming tanggapin sa mahal mong harapan upang maglingkod sa iyo. Pakumbaba na sinasama namin na kami makikinabang ng katawan at dugo ni Kristo ay pag-isay ng Espiritu Santo. Alalahanin mo, Panginoon, na iyong simbahan sa buong daigdig, kasama sa Santo Papa si Francisco, ang aming Arsobispo si Anthony at lahat ng mga pare. Gawin mong ganap ang iyong simbahan sa buglo ng pag-ibig. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay, na umaasang muling mabubuhay at lahat ng mga yumao. Tanggapin mo sana sila sa maluwalhati mong harapan. Maawa ka sa aming lahat. Gawin mo kaming marapat na pumasok sa buhay na walang hanggan. Kasama ni Maria, Birheng Ina ng Diyos, kasama ng mga apostol at lahat ng mga banal, na tumupado yung kalooban sa lahat ng panahon upang magpuri sa iyo, alang-alang kay Jesucristo anak mo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya sa kanya, Diyos ang makapangyarihan. Ikaw ay pinupuli at pinagdarangal, kaysa ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Bilang tanda ng ating kaligayahan, dahil nabuhay maguli ang ating Panginoon, dasalin natin ang Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw.
at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kami ipanitulot sa gusto, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hiniling namin, O Panginoon, na iligtas mo kami sa lahat ng masama. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan sa aming kapanahunan, upang sa tulong na iyong awa ay lagi kayong maligtas sa kasalanan at malayo sa lahat ng ligali. Samantalang hinihintay namin ang masayang pagbabalik ni Jesucristo aming manunubos. Sapagkat sa iyo nagmumula ang kaharian, ang kapangyarihan at kaluwalhatian, magpasawalang hanggan. O Panginoon Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ipinagkakaloob ko sa inyo ang aking kapayapaan. Huwag mo sana'y sa alang-alang ang aming mga pagkakasala, kundi ang pananampalataya na iyong simbahan. Pagkalooban mo siya ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa kasisiyan na iyong kalooban, nabubuhay ka tagahari, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Pagbigay tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Happy Easter. Kordero ng Diyos, Na nag-aalis ng mga kasalanan sa libutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan sa libutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan sa libutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito ang kordero ng Diyos, narito siya nag-aalis ng mga kasalanan sa libutan. Mapalad tayong tatanggap sa kanyang piging. Panginoon, hindi mo karapat-dapat na magpatuloy sa iyo sa aking katawan. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagawin na ang aking kaluluwa. Katapatan mo, O Diyos, tunay at dakila. Ang pag-ibig mo'y wakas at walang kapantay. Sa aming puso, sa aming buhay, papunit pagsambay, iaalay. Bukas, noon, ngayon, magpakailanman, luwalhatiin ka. Katapatan mo, O Diyos, tunay at dakila.
Manalangin tayo. O Diyos, lagi mo sanang tutupin ang iyong simbahan. Naway mabagong loob sa pamagitan ng mga misteryo ng Paskwa upang matamo ang karangalan ng muling pagkabuhay. Alang-alang kay Kristo, aming Panginoon. Amen. Nagpapasalamat ako sa inyong lahat sa pagdala niyo sa misang ito at sana yung kaligayahan ng muling pagkabuhay ay hindi lamang sa araw na ito na nasa ating buhay, kundi habang tayo nabubuhay, nakasama natin ang ating Panginoon. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin rin. Naway pagpalain kayo ng mga pangyarihan Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Umayag ang mapayapa, tapos na ang misa. Salamat sa Diyos.